At ayan po mga ka-crypto. Kanina lang dito po sa 4-hour chart time frame natin kay XRP at maging kay Bitcoin ay nagsa-sideways po ang galaw ng kanilang presyo. Pero ngayon, nakikita po natin na nakaranas itong sa XRP ng pagbagsak. Ayan, nagkaroon po siya ng rejection dito. Ayan, sa ating resistance, trend resistance dito. Ayan, nagsisilbi na po itong isang trend resistance. At tuluyan na po siyang bumagsak. At mukhang baka aabot po siya hanggang dito sa 1.3398 na support. Major support natin dito sa ibaba. Ayan. Mukhang babagsak siya rito or possible na baka aabot pa siya rito sa 1.3210. Kasi yung ating QQE mode indicator dito ay nagpapakita na po ng lumalakas na puwersa ng selling pressure. Yan, may selling pressure po tayo. Kaya ayan, possible na babagsak siya hanggang sa mga support natin dito. At kung i-check naman po natin itong si Bitcoin, ganun din. Ayan. Yan po yung projection natin kanina na malamang ay magsa-sideways po siya dito sa ilalim ng ating major resistance. Pero bumagsak po siya kaagad at umabot hanggang dito sa ating trend support dito. Pero sa kasalukuyan nakikita po natin na may nagaganap na rejection. Kaya hindi po basta-basta magpapabasag ang trend support natin dito. Yung ating QQE mode indicator naman ay ayan na po nagsisimulang bumuo ng bearish signal dito. Ayan, kung nagpatuloy po yan, sa tingin ko ay baka mabasag po. Ayan, maaaring baka mabasag yung ating trend support dito. Ganyan. Tapos magpapatuloy siya sa kanyang pagbagsak. Ayan. At malamang ay baka aabot na siya dito sa presyong 65,551. Ayan, yung previous pattern natin dito. Ayan, tanggalin na natin yan. Sara po natin yung ating QQE mod. At ito na po yung panibagong pattern natin dito. Yan ang ating trend support. At yung trend resistance naman po natin ay kukunin natin dito. Ayan, isang descending channel pattern po ito. Ayan, descending channel pattern dito sa 4-hour chart time frame ni Bitcoin. Ayan. Palitan na lang natin ng kulay puti. Ayan, para mas madali natin ma-distinguish yung mga pattern natin. Ayan. Ayan po ang pattern na kasalukuyang ginagalawan ng presyo ni Bitcoin. At itong si XRP, meron din tayong nabuong pattern dito. Yan, si XRP naman ay isang 4-hour chart po ito mga ka-crypto, 4-hour chart. Yan, check nga lang natin kung tama yung ating visibility. Ayan. Kaya kung descending channel pattern kay Bitcoin, kay XRP naman ay isang descending wedge pattern. Ayan. Yan ang mga pattern natin. At ngayon, bakit bumabagsak ang presyo? Yan. Ang makakasagot kung bakit bumagsak ang presyo ay isa pong masamang balita, isang negatibong balita. At yan po, sabi rito, US threatens to hit harder than ever as Iran rejects talks, refuses to accept defeat. Ayan. Ang Iran daw, rineject niya ang usapan or ayaw po niyang makipag-usap. Kaya ang US ay nagbabala, yan, na patatamaan talaga nila ng mas matindi itong Iran. Yan.
na hindi mas matindi pa kung kaysa sa mga unang pag-atake nila. Kaya yan nga. Ayaw daw po kasing magpatalo ang Iran. Kaya palala ng palala ang sitwasyon ngayon dito sa gera. Kaya yan po, nagre-reflect po sa market at kitang-kita natin na bumabagsak ang presyo. Hindi lamang po si Bitcoin kundi ang buong crypto market. Ayan, kitang-kita po natin dito sa ating panel dito. Ayan, dito sa right side, red na red lahat. Ayan, negative na kulay red yung kanilang change, yung pagbabago sa presyo. Ayan, wala po tayong makitang green. Halos lahat ay nagsibagsakan ngayon dahil sa masamang balita na ito. Kaya paliwanag po natin ang tungkol sa balitang ito. Ayan. Mainit po talaga ito. Ang tensyon sa pagitan ng United States at Iran ay talagang lalong umiinot at umaabot na po sa tinatawag nating boiling point. Kumukulo na. Habang tayo po ay umaasa sa isang mapayapang resolusyon, naglabas po ng isang napakatapang na babala itong si Pangulong Donald Trump. Yan, yung kanyang babala ay tanggapin ang pagkatalo o humanda na matamaan ng mas matindi kaysa sa kahit anong naranasan sa kasaysayan. Kaya ayon po sa White House, handa silang i-unleash. Yan, handa po silang mag-unleash ng hell. Yan, ipaparanas daw nila ang impyerno kung hindi susuko ang Iran. Kaya napakatindi. Dahil po sa balitang ito, ang numerical stability ng market ay nayanig. Nakita natin ang pag-akyat ng presyo ng langis sa $93 per barrel, habang ang global crypto market cap naman ay bumagsak ng 1.7% at nasa $2.39 trillion na lamang. Ngayon ay bakit nga ba tila takot ang mga investors kahit may mga usap-usapan po ng peace talks? Kaya pag-usapan po natin dito ang bawat numerical data, ang psychology ng backwardation sa oil market, at kung ano ang dapat po natin gawin sa ating portfolio habang lumalalim ang gulo sa Middle East. Ayan. Simulan po natin sa napakatapang na babala ni Trump at ng White House. Ayan, diretso po tayo sa mga detalye. Ayon po sa White House Press Secretary na si Karoline Leavitt. Yan, si Karoline Leavitt. Hindi na magbibigay ng mahabang pasensya ang United States. Ang katagang ginamit nila ay hit harder than ever. Ayan. Ang numerical reality po dito ay ang pagtaas ng military spending at ang banta ng mas malawak na strikes sa mga Iranian territories. Sinabi mo ni Leavitt na kung hindi maintindihan ng Iran na sila ay defeated militarily, titiyakin daw ni Trump na mararamdaman nila ang bagsik ng US military. Sa aking opinyon, ang strategy na ito ay isang paraan ng extreme pressure para pilitin ang Iran na pumirma sa deal ngayong darating na weekend. Ang ganito pong klaseng retorika ay laging nagdudulot ng panandaliang takot sa financial markets. Nakikita po natin ang numerical drop sa crypto dahil ang mga investors ay ayaw humawak ng risky assets kapag may mga salitang gaya ng unleash hell na lumalabas po sa White House. Ang numerical value ni Bitcoin, yan, at maging ang mga cryptocurrencies na iba katulad ni XRP ay direktado pong apektado. Yan, direkta po silang naapektuhan dahil sa uncertainty. Hindi po alam ng market kung bukas ba ay magkakaroon ng malawakang pagbobomba o kung magkakaroon na ng ceasefire. Ito ang dahilan kung bakit nakita po natin ang 1.7% na bawas sa kabuuang halaga ng crypto market ngayon. Pag-usapan naman po natin ang pag-akyat ng langis
sa presyong $93 dollars per barrel. Ayan. Umakyat po ang presyo ng langis ng 3.6% sa loob lamang ng isang araw. Ito po ay numerical proof na ang supply chain ng enerhiya ay threatened o nanganganib. Pero heto po ang nakakapagtaka. Ayon sa mga analyst, gaya po ni Tony Meadows, ang oil market ay pumasok na po sa backwardation phase. Ngayon, ano nga bang ibig sabihin nito? Ang ibig pong sabihin nito ay ang presyo ng langis sa future deliveries ay mas mababa kaysa sa presyo ngayon. Ibig pong sabihin, naniniwala ang market na ang pag-akyat na ito sa $93 ay transitory o panandalian lamang. Ngayon ito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Ang numerical data na ito ay nagbibigay po sa atin ng kaunting pag-asa. Kung ang mga traders ay naniniwala na ang presyo ay bababa sa hinaharap, ibig pong sabihin ay inaasahan nila na magkakaroon din ng resolution o kapayapaan sa lalong madaling panahon. Hindi po sila nagbi-bid up para sa susunod na mga buwan dahil alam nila ng scarcity ay dulot lamang ng fighting yan or labanan o digmaan sa kasalukuyan. Hindi ng permanenteng pagkasira ng supply. Kaya naman bagamat nakakatakot po ang $93 ngayon, ang numerical signal ng backwardation ay nagsasabing baka makakita tayo ng relief sa mga susunod na linggo. Ito po ay isang mahalagang indicator na dapat po nating bantayan dahil kapag bumaba ang langis, muling aakyat si Bitcoin at ang mga altcoins. Ngayon ay ano naman ang sikretong negosasyon at ang reaksyon ng market? Ito po ang nakakalitong balita dito. Habang publikong tinatanggihan ng Iran ang talks, sinasabi naman ni Trump na sa likod ng mga eksena, ayaw na ng Iran ng gera at gusto na nilang makipag-deal. Sabi pa nga ni Trump, they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly. Ang numerical reaction ng crypto market ay naging positibo noong nakarang araw nang mag-hint or magbigay po ng palatandaan ng Iran tungkol sa isang full end sa giyera. Ngayon, dahil po sa hell warning ng US, bumalik po ang kaba o takot. Ang global market cap na $2.39 trillion ay numerical evidence ng mga traders ay on edge o mabilis pong magpanik. Kaya ang aking opinion po rito ay nakikita natin ang isang psychological warfare. Ang bawat salita po ni Pangulong Trump ay may numerical weight sa trading view charts. Nung sinabi niyang gusto na niyang tapusin ang giyera, bumagsak po ng kaunti si Bitcoin dahil ang market ay nag-adjust sa posibleng pagbaba ng inflation. Pero kapag bumibitaw po siya ng mga salitang hit harder, lalong naguguluhan ang mga algorithms. Kaya masasabi ko po rito ay huwag po tayong magpadala sa bawat headline. Ang katotohanan ay nasa numerical flows habang may productive talks ayon kay Levitt. Ibig pong sabihin ay may gumagalaw na solusyon sa ilalim. Ang volatility na nakikita po natin ay paraan lang ng mga whales para ilaglag ang mga weak hands o yung mga may mahihinang kamay. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang pagbalanse ng ating portfolio sa gitna ng kaguluhan. Yan, kailangan po nating tignan ang ating sariling mga numerical targets. Ang crypto market po ay bumaba ng 1.7% pero nananatili pa rin tayo sa ibabaw ng $2.3 trillion mark. Hindi po ito isang total collapse at ayon po sa data, ang itong si Bitcoin ay siya ay nadulas nang sabihin po ni Trump na nais na niyang wakasan ang giyera. At bakit? Dahil ang ilang mga investors ay ginagamit po si Bitcoin bilang war hedge. Kapag mukhang magkakapayapaan, binibitawan nila ang kanilang hedge. Kaya ang masasabi ko po rito ay napaka-ironic
Ang balitang kapayapaan ay pwede pong maging bearish sa panandaliang panahon para sa mga taong pumasok kay Bitcoin dahil sa takot sa giyera. Pero sa long term, ang kapayapaan po ay magpapababa sa inflation at sa presyo ng langis na siyang magiging bullish para sa kabuoang ekonomiya. Ang numerical strategy natin ngayon ay dapat wait and see. Huwag pong pumasok sa FOMO o fear of missing out sa langis sa presyong $93 dahil ang market ay nagsasabing bababa rin ito. Kaya manatili po tayong disiplinado dito po sa ating XRP at saka Bitcoin holdings dahil ang fundamental value ng mga ito ay hindi po nagbabago kahit anong missiles ang lumipad sa Middle East. Ngayong taong ito, 2026, ay taon pa rin po ng institutional adoption. Gera man o hindi. At narito na po ang aking kabuang opinion naman tungkol sa balitang ito. Isa lamang po ang dapat nating tandaan. Ang global market ay pinapatakbo ng numerical data at saka emosyon. Ang babala po na hit harder than ever ay isang malakas na baraha sa negosasyon. Hindi lamang po sa gera, kundi pati na rin sa global economy. Habang ang presyo po ng langis ay nasa $93, ang crypto ay naghahanap ng bagong support level sa $2.39 trillion market cap. Ang inaasahan pong P-stock ngayong weekend ang susunod na malaking numerical catalyst. Kung maging matagumpay po ito, asahan po natin ang isang mabilis na recovery para kay Bitcoin at XRP. Kaya wag po nating kalimutan na sa bawat gera may oportunidad ang mga taong marunong magbasa sa pagitan ng mga linya. Ayan, dito na po tayo sa ating technical analysis. Ayan. Yung aking dito sa 4-hour chart time frame po tayo. Ayan, kung mababasag po ang ayan yung nakikita po pala natin na pattern dito. Isang descending wedge pattern po ito. Isa po itong bullish pattern. Yan, isang bullish pattern. At ang inaasahan po natin na magaganap dito ay breakout dito sa upper portion. At kung nangyari yan, possible po na aakyat siya. Maximum target natin is dito 1.5659. Yan yung major resistance natin. Yan po ang possible target natin. Pero kung pag bumagsak po siya dito sa ilalim, ayan, sabihin natin ay bumagsak po siya dito sa major support natin na 1.3210. Ayan. Invalidated po yung pattern natin na ito. Ayan. At kung pag nabasag po yung ating major support na yan is babagsak pa siya sa mas mababang presyo. Possible aabot siya sa 1.22 na sunod na major support natin. Kaya yan po yung mga babantayan natin dito at kitang-kita po natin na yung kanyang Howsett indicator ay bumubuo po ng kulay red na pangangatawan. Ibig sabihin is bearish po tayo dito sa 4-hour chart time frame. At ganun din po yung ating QQE mode indicator dito. Ayan, mukhang mas lalakas pa yung selling pressure natin. Kaya tignan natin, ang babantayan po natin ito kung mai-invalidate ba yung pattern natin or hindi. Pero pag magpapatuloy po yan at nagawang pigilan ng lower portion ng ating wedge pattern ang pagbagsak ng presyo ng XRP, possible na mag-consolidate siya. Magpapatuloy po siya sa kanyang consolidation at aabot po dito sa apex portion. Yan, or dito sa dulo. Dito na po talaga siya makakaranas ng breakout, either pataas or pababa. Ayan. Dito naman po tayo kay Bitcoin. Dito kay Bitcoin, yung pattern natin dito ay isang descending channel pattern. Na isa na rin pong bullish pattern yan. Na kung nagkaroon ng breakout po sa itaas, yan, inaasahan po natin is dito. Dito siya magkakaroon ng breakout. Yan. At possible na kung pag nangyari yan ay ang pinakamataas natin na target sa pattern na ito ay nasa 74,938. Pero mukhang mahihirapan po siya yan sa pagbasag dito. Yan. Mukhang mahihirapan mo siyang basagin yung upper portion at saka
yung ating major resistance dito na 71,615. Dalawang harang po yan. At hindi po biro yung major resistance natin dito na 71,615. Napakatibay po niyan. Lalong-lalo na at yung volume natin is mas lamang po yung mga sellers. Kaya yung nanganganib po ngayon is yung support natin na ito, trend support natin dito. Yan, nanganganib po yan na kung pag nabasag po yan is babagsak po ang presyo ni Bitcoin. Possible na babagsak siya hanggang dito sa lower portion na ito. Lower portion ng ating pattern or malamang aabot pa siya rito sa 65,551. Ayan, possible na aabot siya dyan. Kaya, ayan, dulot po kasi ng negatibong balita na naman. Ayan, ang tindi. Ayan, ang US, binalaan. Ayan, binalaan po ang Iran. Ayan, mamatigas na rin kasi ang Iran. Ayaw nilang tanggapin ang kanilang pagkatalo. Kaya mas lalong tumitindi at saka umiinit ang bakbakan ng dalawa. Kaya negative po yan at naapektuhan po ang crypto market. Kaya yan, red na red po tayo ngayon. Nagdurugo ang karagatan ng crypto market. Ayan. Sa mga traders po dyan, maganda pong magbukas ng short. Pero sa kasalukuyan, hintayin po natin kung mababasag ba yung mga support natin. Yung entry natin dito is kung mababasag yung mga support natin. Pwede tayong pumasok. Yung entry po sana natin dito is nung nakita natin na nagkakaroon siya ng rejection dito. Ayan. Nung nagkakaroon po siya ng mga rejection dito, ay dapat pumasok na tayo dyan ng short entry position. Pero kung hindi po tayo nakapasok, dito po tayo mag-aabang. Mag-aabang po tayo ng breakout dito sa trend support. Kung nabasag yan, ayan, pwede po tayo pumasok dyan. Yan ay kay Bitcoin. Pero kung pag sa XRP naman, yung ating tinitrade, ayan, mukhang, ayan, hindi na po tayo makakapasok. Bumagsak na po talaga siya. Hintayin na lang natin na bumalik siya dito ulit malapit sa upper portion ng ating wedge pattern. Yan, descending wedge or triangle pattern. Yan, provided na chinecheck na rin natin yung ating volume na dapat is ganyan. Kulay red, lumalaki. Yan, ganyan po dapat yung QQE mode indicator natin. Kaya yan po ang ating technical analysis update at update po sa latest na kaganapan na balita po sa digmaan sa pagitan ng US, Israel at saka Iran. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.